Magandang araw mga kabarkada. Welcome again sa Ka-Chicken Channel. Eto, ako, bago ako sa mundo ng SOCMED, sa mga influencers, sa mga vloggers and everything, ako siguro starting or wannabe pa lang. Okay? But anyway, itong channel na to is not only for sabong, but of course, personalities who are also tied in the gaming or gamefowl industry. Ngayon, mga kaibigan, kasama natin dito sa Ka-Chicken Channel. Walang iba kundi si Cristea Ilag. Sure, a lot of you would know who she is. Ako, ngayon ko lang siya makikilala kung sino talaga siya. I met her dito sa World Trade, dito sa Game Paula Expo, through my good friend, Mr. James Uy. Ayan, si JU. So, now, welcome to the show. Thank you so much po. Yes. And then, yun nga, nung sinabi sa akin nung isang kasama ko, boss, si Thea yan, nakilala ka niya, and this and that. Sabi ko, gano'n man. They start showing me, doon ko nakita na, your family, you have a family of vloggers. Yes po. Right. Nag-start ho kami niyan ay simula pa sa ate ko. Then nagsunod-sunod ho kami. Paano gaho ako magsasalita? Batanggen niya o... Alay, kung bahala siya. Walang problema. Hello ho sa inyong lahat. Ay ngayon kasama ko ang pinaka-poging Sir Tony Antonio. Yes. Tayo dyan. At isang karangalan na mapasama ho ako din sa kanyang podcast ay ano ang pag-uusapan natin? Ikaw, kung ano, gusto namin makilala kung ano, kasi nakita ko nga na pinakita sa akin na aking mga kasama na yung pamilya mo ay talagang well-entrenched or talagang very involved in the animals. Yes po. Into animals, hindi lang sa manok, ano? Ang dad mo, I think, is very active, your brother, and sabi mo yung ate mo. Yes po. Okay, so paano ba nag-umpisa lahat itong pagiging active ninyo sa pagiging vloggers na related sa mga animals? Usually po ako ang nag-start sa pagbablog ng about sa animals kasi nag-start po ako sa more on sa pigs. Nag-start po ako sa livestock, nag-start ako sa piggery. Piggery. Piggery business po. And then yung father ko po kasi talaga, siya ang interested sa game fowl, sa mga manok. Oh, nakita ko nga. Anong name niya? Anong name niya? Dominador po. Dominador. Short for Paring Dayo. Paring Dayo. Ayan, Yes, like and follow Paring nyo rin, Dayo. syempre. Ano ba yung channel mo, sister? Name ko lang din po, Cristea Darren. Usually, makikita naman po nila agad yun kapag sinearch nila kasi madali lang po nila makita sa Facebook. Kasi Okay. kilala na po. Okay. And then, father ko po kasi talagang interested sa pagmamanok and more on talagang laban lang, yung walang knowledge, walang panalo. Kasi nga, more on talagang lalaban lang. Wala talagang assurance na mananalo kasi parang ito yung manok ko. Dampot, laban. Dadampot at laban. Oo. And doon po ako nagka-interest na sabi ko, what if mag-gain ako ng knowledge para matulungan siya na ang sabong is hindi lang siya more on sabong lang na laban lang. Kailangan may knowledge ka para nando ka sa stage na mas lamang ang panalo. Di ba po? Tama. Kayo po ba, ano pong advice nyo para sa akin na first timer lang sa ganitong larangan? Kasi po, Wala sa akin. Kung papasokin mo ang breeding, tinatanong lagi sa akin yan, hindi ng ama ko is, we will always start right. Tamang Start umpisa right, talaga dapat. yes po. Di ba? Sa paghahanda naman talaga is, siyempre, experience talaga yan eh. Kung ano ang talagang para sa yung estilo ng manok na nananalo, yun ang hanapin mo. O pag kinondition mo ng tama para talaga yung abilidad niya nakita mo ay ma-maximize mo. Yes Diba? po. Basically, it's a lot of experience. Balik sa inyo, your sister sister mo yun, ate mo? Yes po, ate. Na nag-umpisa ng pagiging vlogger, right? Yes Dito, she vlogged about ano? more on pranks, jokes. Ganon? Yes po, more on kalokohan. And then nag-start po yun sa pinaprank niya yung father ko sa... Yung gustong-gusto po kasi ng mga fans namin na nagagalit yung tatay ko. As in yung galit na galit siya. Sabi niya, galitin niyo pa, content niyo pa, nagagalit siya. Tapos, syempre po, ang content ng ate ko is more on prank na. Sabi ko, bakit hindi ako mag-iba ng way? Bakit hindi ako mag-iba ng content? Then, doon na po ako pumasok sa livestock farming. Then, napunta ako sa game fowl. When you started sa Thea, tama? Yes po. When you started dun sa livestock farming, paano mo kinontent ang livestock? Noong una po, mahirap kasi hindi ko pa kapa yung viewers ko and then nag-start ako sa... Kung ikukwento ko lang po Go ahead. Walang problema. May father po ako and then magbe-birthday siya. Usually, ang gusto namin iregalo sa kanya is motor. Sabi namin, baka madisgrasya lang, walang lisensya. So, niligaluhan po namin siya ng 2 pig na inahen. Okay. Then, wala akong knowledge kung paano siya papalakihin, paano siya magiging okay, paano i-handle. Then, sabi ng tatay ko, ano ba itong nabili mong baboy? Ay, hindi nalaki. Sabi ko, ano ka to, native? Sabi ko, baka
mali yung mindset ng pagpapalaki mo, mali yung knowledge mo para siya ay mas lumaki pa. So, doon na po ako pumasok at nag-handle sa farming, nag-search po ako kung paano mag-alaga ng F1 na baboy. So, basically, self-taught ka? Yes, self-taught. Galing. Self-taught knowledge. Kala ko pumunta ka nag-aaral ka ng piggery, pumunta ka ng UPLB, mga ganon. Yun, doon po, nag-start. Talagang by experience. Yes, Which po, is good. by That's very good. experience. Tapos, after that po, ako na nag-handle ng piggery namin, nag-enroll na rin ako sa ITCPH, kung alam niyo po yun. Ano siya, School for Training ng pag-aalaga ng baboy. Pag-aalaga, Tapos, okay. nakagain ako ng knowledge. Then, as of now, medyo okay na po yung farm namin. Nakakapag-handle na ako. Then, tuloy-tuloy yung production. Then, Congratulations yes to you, po. That's very good. Then, pinopromote ko po sa aking vlog yung biosecurity. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. Abay, Hindi lang opo. po sa pag-aalaga ng baboy, pati po sa pag-aalaga ng Ano chicken. Yes, itong ating mga game fowl na to. Very important talagang biosecurity. Yes po. Kasi hindi biro, lalo ito sa industry na to, napakalaki mawawala pag nasira mga alaga natin, di ba? Ngayon, eto, from that piggery, how did you now slowly transition into itong game fowl? Nagkaroon ako ng interest sa game fowl kasi sabi ko, paano ba nagkakapera ang tao? Siyempre, yun naman po talaga ang nasa thought natin eh. Bakit marami pa rin taong nakikita natin, marami pa rin tao na nagsasabong kahit sabihin natin ito ay maraming talo sila. Sabi ko, nag-search ako, ano yung mas magandang way para manalo? Bakit maraming taong nag-e-stay? Bakit maraming taong sabong yan eh? Oo. Bakit nandun pa rin yung giggle nila na maglaro? So, andun po ako na mag-search na ano yung knowledge na pwede kong gawin. So parang mas tingin mo rin dati nun, sabong yan, sugal ito eh. Yes Batanyan po, sila, di ba? kasi I don't have enough knowledge pa po. And then nakikita ko sa tatay ko, uuwi. Walang dala. Uwi, sinasa- naluha. Yes. Walang dalang sambot, yung tinatawag na sambot. Baka naman si idol papa mo eh, siya pa yung tipong may pamahiing, wag yung isasarapin to at babalik ako Yes, panalo. ganun po. Yan. Kasi siyempre, ano siya eh, old school. Old ano, school. opo. Lolo ko rin dati nun, awa ng Diyos. Kakaiwan namin ng pintong bukas, langaw lang pumasok. Natatalo. Anyway, yung mga pamahiin ng mga Yes sinauna po. nun. Kailangan din i-respect kasi pag hindi mo sila na-respeto dahil Gagalit sa part na yan. yun, magkakagulo. Oo, tama. And then, doon po ako nagkaroon ng So, interest. you were curious? Yes, Okay. curious. So, sige, paano mo na? Pag curious ka talaga, doon ka magkakaroon ng giggle na mas alamin ko ano yung bagay na yon. Oo. Tapos, sumasama na ako sa kanya na sa sabungan kahit wala akong alam ano yung ginagawa nila sa sabungan. Sobrang appreciated ko po lahat ng taong nasa, yung from the start, simula ng pag-conditioning, sobrang hirap po pala talaga niyan. Kasi, Ay, hindi biro yun, lalo selection. kasi time to time, 5 a.m. pa lang, kailangan mo nang gumising para pagalawin yung manok. Sabi ko, paano kung antok na antok ka pa? Di Wala, ba po? kailangan mo sundin Opo. yung oras yan. The effort po ng behind that sabong, yun ang na-appreciate ko sa lahat. Pinasok din ni Papa mo ang pagbe-breeding. Yes po, ngayon Ayan. po, ako ang nakatoka sa pagbe-breeding. Tapos ginaguide ko na Ano ang din po pangalan siya. naman ng farm niyo? Baka gusto mo i-promote dito at pag baka may makabili ng materials sa inyo, mga panlaban, ayan. Yes. Ayan, hello ho sa inyo lahat. Ay ngayon, may booth din po pala kami sa IGF. Ngayong darating na February 20 hanggang 22. Ang name po ng booth namin ay Barak Maisog. Tapos nakaling po sa akin, Cristea. Ayan. Kasama ko po doon si Paring Dayo kasi mas kilala po talaga nila sa larangan ng pag-aalaga ng manok sa sabong is yung father ko. So, Okay. ang name po ng aming farm is Barak Maisog Game Farm. Okay, puntahan niyo po yan, dito. Nung dati naglalaban lang si daddy mo, ngayon Yes po. natuto ka na. Who started the breeding side ng, anong pangalan ng farm? Barak Maisog. Barag Maisog? Apa. Barak? Barako means Barako sa Barako, Batangas. parang Yes kaping po. Barako. Maisog po is sa ano yan, sa side ng Bisaya. Barako Na- Maisog. Barako Maisog. Ganda ng pangalan, nasarap pakisarap sabihin, Barako Maisog. Apo. Di ba? Hoy, Barako Maisog. Anyway, Para tumatak. yun. So, ngayon, nag-umpisa na kayo ni Papa. How long have you been into the breeding side ng ng Actually, game wala, house? wala pa pong a year. Kasi, kakaunti niyo pa. That's good, po. that's good. Kasi, as of now, ay, bago po ako mag-start ng breeding, gusto ko pa po mas matuto pa para start right. Para less lang po yung mali, less lang yung gastos na mawawala, tapos tama lang yung flow. Tama naman talaga. Yan, tama. Para hindi, siyempre, sa akin, advice ko lang, bilang you're starting at one, start right. I'm sure hindi ka nagkukulang sa mga malalapitang mga kaibigan na Yes. reputable na mayroong mga materyales.
dagdag mo sa listahan. Kung kailangan mo ng tulong naman, nandito kami. We can help you out. Because of course, kami as me and my father, Patrick Antonio, we also want the industry to grow further and bigger. Yes, diba? po. And I'm very happy to see young adults like you na babae pa, na who's also getting into the game vault industry. And nakita mo yun, hindi lang sugal ito, di ba? Yes. Sugal is a very small, or the gambling part of it is very small. Yes. At ito, sinasabi ko lagi, dito tayo ngayon sa sa World Trade Center, kung saan ginaganap po ngayon ang last day ng World Game Vault Expo. Okay? And kung makikita mo yan, Thea, siguro wala pa ikaw sa Game Vault side noon ng pagbablog ninyo. When this was starting, I've seen how it grew. Yes. And nakakatuwa na ngayon dumadami na ang mga female kagaya mo na who's also into the hobby, into the business of raising game fowls, or even not only the fowls but yung dami ng beta accessories ngayon. Yes po. Di ba? So that's very good. Congratulations to you and more power sa farm ninyo. For you, ano ba ang goal mo ngayon in the future for your farm and for your career as a very well-known vlogger also? Ano bang ano mo? For me po, gusto ko po gamitin yung influence ko to enlighten people na yung hindi lang masamang side ang titingnan nila, yung brighter side din kung paano sila mag-grow, paano sila kikita sa isang bagay. Hindi yung nandun lang sila sa kung ano yung nalalaman nila. Dapat meron din silang enough space sa utak nila para mag-search kung ano yung bakit yung tao nag-i-stay sa ganyang bagay. Dapat alamin natin kung ano Bakit yung paano siya nag-excel sa isang Yes. bagay? Tama. to enlighten people po, gamitin yung social media ko para mag-share ng knowledge pa po. Ito naman, mabalik sa farm ninyo. Ano nga pala, kung may mga interesadong tumingin ng inyong mga alaga tayo dito in the very near future, ano bang mga linyada o ginagamit, o mga lines na binibili nyo doon at kanino galing? Meron na po akong moneymaker dome galing kay Sir James Uy, syempre. Yun ang pinaka-first ko pong material. Mga bulik. Yes po. And then the next po is Paul Spark Gray galing kay Sir Kari Chua. And then meron pa po akong one hit delete galing po kay Sir Nestor Bendiville. At meron pa po akong, actually sir, sa sobrang dami ko pong na-meet na mga high-end people na talagang willing sa aking tumulong, sila na po yung gustong magbigay. Ako lang po ang hindi makatanggap kasi sobrang small scale lang po ng farm ko. Hindi ko po sila kayang i-occupy. So sabi ko, in the near future po, willing po akong tumanggap at tanggapin niya ng buong buo. That's good. Pero sa ngayon, sa experience mo ko, medyo ano pa lang naman, di ba? Have you fought some of them? Nailaban nyo na ba yung mga palayan? Yes po. Ano sa'yo naging click? Moneymaker dome ni Sir James Doon, Uy. mga bulik. Yes po. Okay. Sige. That's very good. And So, then- hanapin yung mga bulik sa farm nila. And then, gusto ko rin po syempre itry yung sa inyo. Yung, Walang problema naman. Sabi ko, this Diba? coming breeding season, I can gift you one of the clarets that started from, of course, Tito Bebot, SF, and then now, it's also being raised and bred in Sagupan. Dito, you can try that, walang yes problema. po. Dito. So, about the other family members mo, I think you're somebody, bukod sa kapatid mo, babae, dad mo, sino pa ang nasa vlogging business or industry? You know, kulat po, ano po yan, isang racing child artist sa ABS-CBN. Po, yes po. Nasa Younger ano siya? sister mo siya. No po, Ano siya? cousin. Cousin mo siya, Yes po. okay. Ngayon po, nasa Showtime siya, Showtime Kids. Okay. Cousin mo siya. Yes po. Yung that's good. father ko, at saka mother niya is So, magkapatid. kailan ka naman lalabas sa Showtime? Ay, ako ba? Hindi po, dito lang po muna tayo sa pagmamanok. Game show. Yes. Game bird show tayo. Sa ano po ko, sa channel nyo lalabas. And that's good. Nakakatuwa nga kasi that's why I got very interested in to talk to Tess dahil nga dito na wow, nagulat ako na her family is into the whole business of everything. And yun. And she's very active. Kahit nagulat na ako, nakilala ko siya the other day. Kasama niya si Pare James na matagal ko na kaibigan si Yes James. po. And we even had before entries na AS, Alan Chaco, James Uy PA, yan, Sagupaan. So, we've been buddies, friends since a long time. Yes. And I was very happy na kilala ko. Ikaw, nakita ko yun. And then, yun nga, I got curious kasi, wow, sabi ko, lalong sinabi sa akin ng mga kasama ko na, oh sir, kilala siya, nasa manok din siya. So, sila nga, pinadala sa akin yung mga info. Natuwa ako, tinitignan ko yung profile mo, nga ano, nakakatuwa. Opo. So I was very proud and
again, welcome to the breeding side of the game, Yes, of po. the industry. And more power sa inyo, mag-ama. Thank you so Na? much po. And So, then, any message to newcomers na kagaya mo na who wants to get into the game fowl raising industry? sa mga kagaya ko pong babae, wag po Ah. kayong matakot. Matakot po kayo sa toka. Pero normal na ho yan, makakasanayin nyo din. At hindi po masama na sumubok sa bagong larangan ng industriya ng pagmamanok. Kasi you can learn from the master kagaya ni Sir Tony. Maraming master dyan. Yes. Dito. Marami pa po kayong matututunan sa kanila at huwag kayong matakot na tumanggap ng pangaral. Yan. Tsaka sa akin, advice ko lang din, learning from my father and other mga senior sa industry, tao dito, the industry keeps on changing and evolving. Yes, Na po. walang makakasabi na I am the best. There's no Yes. such thing. Mhm. Tao dito, it keeps on evolving and we have to keep on learning. Yes. Ayan. So hanggang dyan na po mga kaibigan. Teya, maraming salamat sa pagsama mo. Pakipindot naman to aking alaga sa ating Ka-Chicken channel. Oh, di ba? Ayan po mga kaibigan, maraming salamat po. Thank you so much ho sa inyo. Panoodin nyo aral.